So ito na mga kapatid, nako, mga barko ng People's Liberation Army di umano mga kababayan ay namataan mga kapatid na nagmamashid at tinitiktikan itong isinasagawang balikatan exercise mga kababayan sa pagitan po ng bansang Amerika at bansang Pilipinas. Talagang ayaw sumuko ng bansang China mga kapatid. Patuloy pa rin sila mga kababayan sa kanilang paniniktik dyan sa ating ongoing na balikatan exercise. Pero ito mga kapatid, may isang good news po tayo. Sumama na din daw mga kababayan sa nangyayaring balikatan exercise itong mga barko ng bansang Japan. Kumbaga mga kapatid, joint force na ang Amerika, Pilipinas at Japan ngayon dyan sa may West Philippine Sea. At talaga namang intimidated na dito mga kababayan itong bansang China. Dahil nga mga kapatid, hindi po sila basa-basa pwedeng gumawa dyan ng anumang mga maniobra mga kababayan na kung saan makakagulo po or makakasira po dito sa isinasagawang balikatan exercise. Dahil pag ginawa nila yan mga kababayan, tsak mga kapatid, may kalalagyan po itong mga barko ng People's Liberation Army ng bansang China. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala. Nagbabalik po mga kababayan para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang ating mga bagong viewers na nanonood dito na hindi pa nakapag-subscribe. Please lang guys paki-subscribe po yung ating YouTube channel at paki-turn on na rin mga kapatid yung ating notification bell nang sa ganon. Every time po na may bago tayong upload mga kababayan ay ma-update po agad kayo or ma-notify po kayo kaagad. And also guys please po paki-like din po ng ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Sa gitna ng papatuloy na balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika, lumahok na rin ang isang barko ng Japan. Habang 4 na ang mga namataang barko ng China. Nako. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pangalawang sunod na araw na mataang nagmamasid ang mga barko ng Chinese People's Liberation Army Navy sa karagatan ng North Luzon sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Mula sa 3 warship kahapon, nadagdagan pa ng isa ang 3 barko ng China. Alam niyo mga kapatid, nagiging mas agresibo na talaga ang China at talagang pinapakita na nila mga kababayan itong kanilang mga warship ngayon. Diba? Kasi nga dati mga kapatid, sa natatandaan ko noong mga nakaraang balikatan exercise, I think mga Coast Guard lang yata mga kababayan itong dinadala ng bansang China. Diba? Pero ngayon mga kapatid, consistent po sila sa pagdadala ng kanilang mga warship dyan. And ito guys, People's Liberation Army na po yan mga kababayan. People's Liberation Army na po ng bansang China ang gumagalaw mga kapatid. Ibig sabihin mga kababayan, itong bansang China ngayon ay talagang nararamdaman na nila mga kababayan na hindi na talaga maganda itong kanilang posisyon dyan ngayon sa may West Philippine Sea. Kasi nga mga kapatid, kung under control pa ng China yung sitwasyon dyan sa may West Philippine Sea, hindi sila maglalabas ng kanilang mga barko na galing po sa People's Liberation Army. Pero ngayon sa nangyayari ngayon mga kababayan, People's Liberation Army na po ng bansang China ang gumagalaw mismo mga kababayan. Isa po yung indikasyon mga kapatid na itong China ay nababahala na po sa kanilang kalagayan dyan ngayon sa may West Philippine Sea. Dahil nga mga kababayan, mas tumitindi pa po ang alyansa ngayon mga kapatid ng Pilipinas at ng bansang Amerika. Idagdag pa natin mga kababayan na hindi rin po maganda itong relasyon ngayon ni Donald Trump, ni President Donald Trump mga kapatid at ni Xi Jinping. Dahil nga mga kababayan sa tariff na pinapataw ni President Donald Trump mga kababayan dito sa mga produkto ng bansang China. So itong China ngayon mga kababayan ay kinakabahan na mga kapatid. Ang ginagawa nila ngayon is pinapakitaan na nila ngayon mga kababayan ng kanilang puwersa itong mga barko ng Amerika at barko ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Kumbaga mga kababayan, pinapanatili ng China itong kanilang presensya mga kapatid gamit itong mga barkong pandigma mga kababayan ng People's Liberation Army ng kanilang bansa. Para lang mga kababayan sabihin na nandyan pa rin sila at hindi pa rin sila
umaatras sa kanilang claims dyan sa may West Philippine Sea. Pero ang totoo mga kapatid, ramdam na ng China na dihado na sila mga kababayan sa kanilang claims dyan sa may West Philippine Sea. Dahil kung sakali mang ipagpipilitan nila mga kapatid at manggulo sila dyan ngayon, no, sa nangyayaring balikatan exercise, panigurado mga kababayan, may kalalagyan talaga itong bansang China. Tuloy! Unang nagpakita ang mga Chinese habang isinasagawa ang Division Tactics Exercises sa pagitan ng US, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, ginumpirma ng Philippine Navy ang ginagawang pagmamasid ng mga barko ng Chinese Navy. Hindi naman daw naapektuhan ang Multilateral Maritime Event o MME at nasunod ang lahat na protocol sa pagtugon sa sitwasyon na naaayon sa international law. Hindi sila kasi makapurma mga kababayan, no? Kaya sabi dito, no, despite the presence of PLA Navy vessels, the training activities proceeds without disruption. Kasi nga mga kapatid, intimidated ang bansang China. Intimidated itong mga barko ng People's Liberation Army ng bansang China mga kababayan dahil alam nila, no, na kung sakali mang manggulo sila dyan mga kapatid or gumawa sila ng mga maniobra dyan na makakasama or makakaistorbo dito sa isinasagawang balikatan exercise mga kababayan, talagang may kalalagyan sila. Siyempre mga kababayan, ayaw ng Amerika na iniinsulto siya. Diba? Ganon yun mga kapatid. Kaya itong bansang China, alam nila no, tinatansya din nila mga kababayan na, oy, wag muna tayong sumausaw dyan, no? Magmashid na lang muna tayo. Dahil baka pagka pinilit natin at mangharas tayo dyan, baka sumiklab ang digmaan. No, kawawa naman yung bansa natin dahil kung sakali man ubos-ubos tayo diyan. Samantalang ang bansang Amerika mga kapatid, bukod sa sobra-sobra itong kanilang mga tawag to mga kagamitang pangdigma mga kababayan, marami ding mga sumusuporta sa bansang Amerika, 'di ba? All-out support pa naman yan mga kababayan kung magbigay ng suporta itong mga bansa, no, na kaalyado ng bansang Amerika. Kaya mga kababayan, itong bansang China nag-iisip din, no, na wag na muna, no, masid-masid na lang muna tayo dito. Panatiliin na lang natin yung ating presensya para sabihin na hindi pa rin tayo sumusuko sa ating claims dito. Pero ang totoo nga mga kababayan, kabado na po ang bansang China mga kapatid dahil sa nakikita nila ngayong paglakas ng alyansa ng Pilipinas at bansang Amerika ay mas lalong nadidiin ng Pilipinas mga kababayan ang ating karapatan, no, diyan sa may West Philippine Sea na pinipilit ang kininpo, no, ng bansang China. Tuloy. Kaninang umaga, sumali sa MME ang surveillance ship ng Japanese Maritime Self-Defense Force na agaw pansin dahil sa mataas at patulis na radar at sensors nito. Ang BRP Apollinario Mabini at ang USS Comstock ng Amerika nagsagawa ng replenishment at sea simulation bilang paghahanda sa mga sitwasyon na kailangang mag-refuel sa gitna ng dagat ang mga barko ng mga magkakaalyadong bansa. Wala talagang magawa ang China mga kapatid. Kahit anong gawin nila mga kababayan, hindi talaga sila pwedeng pumalag dyan. Kasi nga mga kababayan, no, Amerika na yan 'Di ba? Amerika na po 'yan mga kapatid. At baka kung sakali mang mambasto sila or manggulo sila diyan, baka mas lalong taasan ni Trump mga kababayan yung kanyang taripa na pinapataw dito sa China. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung tutuusin lang, kayang durugin ni President Donald Trump mga kapatid itong bansang China nang hindi dumadaan sa pisikal na giyera. No, dito pa lang sa tariff mga kababayan, pwede nang paluhurin ni President Donald Trump mga kapatid itong bansang China. Pero inyo mga kababayan kung gaano kalaki yung merkado ng bansang China, tapos pipigain sila ni Trump. And ito guys, Amerika yan mga kapatid. At malakas ang impluwensya ng Amerika dito sa mga bansa na kung saan mga kababayan meron pong merkado itong bansang China. 'Di ba? Meron kasing tinatawag mga kababayan na domino effect yan. No, kung ngayon mga kapatid, sinabi ni Trump na lahat ng mga kaalyado kong bansa, no, sundan nyo ang ginagawa ko ngayong tariff, no, laban sa bansang China dahil sobra na silang abusado. Ano mangyayari ngayon mga kababayan sa mga produkto ng China? Mabubulok yan mga kababayan. At kung mangyari yung sinasabi ko mga kapatid, yan po ang isa sa mga bagay na magpapabagsak mga kababayan sa ekonomiya ng bansang China. Pagbagsak ang ekonomiya ng bansang China mga kapatid, wala po silang resources. 'Di ba? Ngayon, kung makikipag-engage sila
no, sa isang digmaan mga kababayan, siguro may mga pondo pa sila ngayon diyan na mga barko, no, mga eroplano or kahit anong mga kagamitang pandigma. Pero mga kababayan, after sa nasabing gera mga kapatid, mahihirapan nga ang China na i-replenish mga kababayan yung mga nawala sa kanilang mga kagamitan nila, mga barko, mga eroplano na ginamit nila sa gera. Kasi nga mga kapatid, wala bagsak ang ekonomiya mo, walang kita ang bansa mo. 'Di ba? Kaya yan mga kababayan ang isa sa mga rason kung bakit intimidated talaga ang bansang China mga kapatid sa bansang Amerika. No? Ngayon mga kababayan, kung gugustuhin lang ni Trump na pabagsakin na ang China, isang ganon lang ni Trump mga kababayan, posible po yan mga kapatid. Kaya itong China talaga, ang ginagawa na lang nila ngayon, imbis na magsiga-sigaan sila dyan at ipagpilitan yung kanilang mga claims dyan di umano sa ating karagatan mga kababayan, nagmamasid na lang sila at tinitiktikan na lang mga kapatid yung mga nangyayari dyan ngayon sa balikatan exercise. Sa gitna ng pagsasanay, lumilipad sa himpapawid ang mga surveillance aircraft ng Japan at Amerika. Wala talaga bantay sarado talaga mga kapatid Sa mga magsasabi diyan na paano naman daw pagka tapos na ang balikatan at umalis na ang mga barko ng China, baka bumalik daw mga kapatid itong mga naglalakihang barko ng ng bansang China, 'di ba? Simple lang yan mga kababayan. Kung sakali man na matapos ang balikatan exercise, hindi naman ibig sabihin niya mga kapatid na tapos na rin ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. In fact mga kababayan, meron pa tayong MDT, yung tinatawag na Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika. And bukod pa dyan mga kapatid, yung banding ngayon ng Japan, Amerika at Australia, kahit walang balikatan exercise mga kababayan, nandyan pa rin yan. At lalong lumalakas yan yung nasabing alyansa na yan mga kababayan. Kaya kahit wala nang balikatan exercise mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba dahil may assurance na po na binigay sa atin itong mga kaalyado nating bansa. And sino ba namang tanga mga kababayan ang kakampi dyan sa bansang China kung ganyan naman yung ginagawa nila na masyado silang abusado, 'di ba? Kahit naman mga kapatid, itong mga hindi natin kaalyadong bansa talaga namang hindi rin kakampi dyan sa bansang China at hindi rin mangingialam yan kung sakali mang merong tawag nito digmaan na mangyari mga kapatid sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at China. 'Di ba? Mas susuportahan pa yata mga kababayan na mga daga ibang bansa mga kapatid itong China itong Pilipinas, Amerika at Japan kung sakali mang umabot tayo sa sinasabing digmaan, 'di ba? Kasi nga mga kapatid, wala namang mga bansa ang gusto na may nagsisiga-siga ang isang bansa at nang aabuso ng mga kalapit bansa niya. 'Di ba? Walang may gusto sa mga ganyang pag-uugali mga kapatid. Kanya nga lang ito kasi China mga kababayan, masyado silang mayabang. At alam mo yun, napaka-weirdo kasi ng gobyerno nila mga kapatid dahil mga komunista kasi, 'di ba? Iba sila kung mag-isip mga kababayan. Akala nila pwede nilang pagharian ang buong Asia. And take note guys, kung sakali mang gumawa ng katarantaduhan itong bansang China mga kapatid, maraming mga bansa din sa Asia talaga ang tutulong sa atin na kalabanin itong bansang China. Kasi nga mga kapatid, hindi lang naman Pilipinas ang inaabuso ng bansang China ngayon. Maging yung mga kalapit bansa natin mga kababayan tulad ng Malaysia, 'di ba? Tulad ng India mga kapatid, kung saan may conflict din sila sa China, 'di ba? Panigurado yung mga kababayan, makikiisa sa atin yan laban sa bansang China. Anyway guys, hanggang dito lang tong video natin. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin ang ating video mga kapatid para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.